Hello everyone, this is Teacher Ella, and for today's video ay i-discuss natin kung ano nga ba ang mga habits of successful Teacher 1 applicants. So tara, atin nang i-discuss. So guys, may nakita kasi akong post sa DepEd Ranking Guide, yung habits of successful Teacher 1 applicants. So credits po sa kanila. So yung ang mga post nila is which is true naman. So i-base po natin sa experience ko kung totoo ba ito or hindi. So let's start. The first is they prepare early. Hindi sila naghahabol ng requirements. Maaga pa lang, organize na ang documents, many copies na ready, alam na ang process, preparation start months before, not weeks. Okay, so let's start nung ako ay graduate. After ko graduate, nag-let ako. After ko mag-let, kumuha agad ako ng mga requirements. So, December 2023, nagkuha na ako agad ng mga requirements like TOR, Masters, and iba pang mga documents. So, paano nga ba malalaman mo dahil ikaw ay isa pang baguhan pa lamang or this time mo magpa-ranking? So, ang gagawin mo is pumunta ka sa Vision na website or kanilang Facebook page. Doon makikita mo kasi yung mga ranking or hiring of Teacher 1. So, syempre, mayroong doon mga requirements nila. So, ang ginawa ko, in-screenshot ko at kumuha na agad ako ng mga trainings. Yung trainings, guys, kailangan naka-relate sa inyo. So, may mga video na ako dito kung ano nga ba yung naka-perfect sa akin na mga trainings. So, after ko kumuha ng mga trainings, kumuha naman ako ng TOR. So, TOR kasi medyo 3 days working yung pagkuha ng TOR sa amin. Kumuha na agad ako. So, para hindi na ako maghahol sa oras kapag ito ay ranking na. Kasi mga April at May, doon na mag-start ang ranking. So, kailangan nakaprepare ka na. Nung time natin, kumuha agad ako ng December pa lamang. So, unang kuha ko is training agad para 10 points. Yung mga kunin ninyo dapat nakarelate sa inyong major or kaya yung kinuha ninyong bachelor's degree. Okay. So, the next is masteral. So, nag-masteral ako agad. After ko graduate, kumuha agad ako ng masteral kasi may pangdagdag points na ako sa aking education. Kasi kung bachelor's degree ka pa lamang is 0 points. Okay. Ang next mo naman kukunin ay inyong certificate of rating sa PRC or yung certificate, yung valid ID ninyo. Dapat kukuha na po kayo para hindi na kayo malakihan ng gastos kapag ranking na. Kasi nakakasabay-sabay na yung mga gastos. Kaya ngayon pa lamang, kailangan kumuha na kayo isa-isa. Next month naman, kukuha kayo ng TOR para hindi kayo gahol sa oras or kaya malakihan sa gastos. The second is, they take demo teaching seriously. Totoo talaga to. Hindi basta bahala na, dapat may practice sessions, may flow ang lesson, ready sa possible questions, hindi nila inaasasa kaya na yan. Kaya na yan. Okay guys, noong nag-demo ako guys, is nag-search talaga ako or naghanap ako ng mga mas may ideya na sa pag-ranking. So, yung friend ko, may friend ako kasi mas matanda sa akin. So, sabi ko na, ano ba yung format ng lesson plan nila? So, ito yung 4A's at ano yung flow at nagpa-check rin ako kahit hindi pa ranking ha. Para naman, pagdating ng ranking, mas nahahasa na ako. So, yun nga, nagpa-check ako sa mga teachers ko noon, sa mga friend ko na nakatapos na or naka-item na sila or may karanasan na sila sa ranking. So, that's why kailangan sa paggawa ninyo ng lesson plan, dapat magpa-check din po kayo. So, guys, maghanap po kayo ng mga sample ng mga lesson plan. So, for me meron po akong i-comment below at pwede kayong humingi sa akin ng sample detailed lesson plan for ranking. So,
gumagawa po kami ng lesson plan, meron po kaming mga TRF, at meron po kaming sample of lesson plan during sa ranking. At guys, ngayon po, pwede na po kayo sa aming Google form para po mag-fill up lang po kayo at doon isi-send po namin through email. Sa totoo lamang guys, hindi kasi talaga nakabase sa lesson plan lang, kundi paano ninyo na-deliver ang lesson plan or yung discussion ninyo. The next is, they study the TRF deeply. Hindi lang basta sumasagot. Kailangan naiintindihan ang bawat indicator, may specific example, may malinaw na explanation, alam nila kung ano ang hinahanap ng evaluators. Okay, let me explain this one guys. So noong ako ay nag-TRF, hindi talaga ako ready. Kasi marami akong ginagawa, nag-volunteer teacher ako, at hindi ko rin alam kung ano ang mga lalabas sa TRF. So, yung ginawa ko, nag-search ako, na-memorize ko na yung iba, nanonood ako ng mga philosophy of education, yun yung mga sinasagot ko. Kasi kailangan doon talaga ng mga ebidensya, para mas solid talaga yung iyong sagot. So, ang ginawa ko guys, naghanap ako sa Facebook ng mga possible na lalabas during TRF. So, yung nahanap ko sa Facebook, yun talaga yung lalabas. So, guys, meron kami ngayon sa amin Google Form RF kung saan ng mga possible na lalabas during the TRF. Pero, wag po kayong umasa. Kasi, iba-iba ang mga tanong ng iba't ibang division. So, mas better na na lang kayo ng TRF namin para mas guided kayo kung paano sasagot at kung ano yung possible na lalabas. Pero wag po kayong umasa talaga. So, mas better na mag-study pa rin. So, let's proceed to the number 4. They reflect after the process. Hindi nila binabaliwala ang experience. They asked, ano ang nagawa ng maayos? Ano ang pwede pang i-improve? Growth mindset, hindi ego. Totoo talaga ito guys. Kasi based sa experience ko, tinitake note ko talaga kung ano pa ang kailangan kong i-improve at ano pa ang kailangan kong kuhain para mas lumaki pa ang points ko kung hindi ako ma-iteman ngayon. So yung ginawa ko is 2024 nagpa-ranking ako, 2025 mas naasan ko pa yung score ko. So ang ginawa ko is first kumuha ako ng aking training kasi kunti lang yung training ko kasi hindi relate yung aking training sa aking ginawa ko. Kumuha ko ulit ng training which is naka 10 points na ako pagka 2025. So another is ang aking education kasi konti pa lang yung mga units na kinuha ko or puntos sa education kaya nag-proceed ulit ako sa aking master's degree which is naka 10 points agad ako. At paalala lang guys, kapag kukuha kayo ng TOR ng master's degree, kailangan may CAF. Kasi yun talaga ang hahanapin nila. Kaya nga noong nagparang ako nung una is hindi nila nalagyan ng points. Kasi wala akong CAF. Bali wala sa kanila ang grade. Ang importante sa kanila is kung nandun ang CAF. That is my biggest mistake. So, kailangan, tandaan nyo po guys. So, sa bawat pagkakamali, tandaan nyo po kung saan pa kayo mas mag-i-improve or tataas kung anong gagawin ninyo para tataas pa ang inyong points sa next ranking kung hindi man kayo maa-iteman. Number 5 is they learn from others. Hindi sila nag-iisa sa preparation. Nagtatanong, naghahanap ng guide, nag-aaral ng sample answers, they use all available resources. Totoo. Bakit nga ba? Hindi sila nag-iisa sa preparation. Yung ginawa ko, anong ginawa ko? Ang ginawa ko guys, nagtanong ako sa pinakamalapit kong kaibigan. Kasi medyo ahead siya sa akin. Medyo matanda na siya. So, medyo marami na siyang karanasan sa ranking. So, tanong ako. Muslim po to siya.
So, sabi ko, ate, paano nga ba yung, ano nga ba yung kukunin ko? Kasi magpaparangka ko. So, magsasend yan siya. At ano yung mga possible question? At saan ako kukuha ng TRF? So, guys, kapag wala naman kayong kaibigan na masasandalan during the ranking. So, Teacher Ella is here. So, kailangan nyo lang po mag-fill up ng form kung kami po ay tatawag kung ano nga ba yung mga kukunin ninyo. Kami na rin ang mag-guide sa inyo. Yes, kami na po ang mag-guide. Just fill up the form at tatawag po kami sa inyo. Okay? Step by step namin gagawin kung anong uunahin ninyong kuhaan or anong kukunin dapat ninyo. So, yung sinabi nilang they learn from others, yes, totoo talaga yun. So, ako nga nagparangging ako na wala akong kilala sa division. Yes, nakaya ko guys. Kayo pa kaya, hindi nyo kakayanin yon. Alam kong kaya ninyo kasi hindi nyo naman kilala yung mga tao na yan. So, kailangan confidence, magtanong-tanong, huwag mahihiyang magtanong kasi yung sa akin talaga, wala akong kakilala guys. At sabi ko lang, ma'am, saan po yung magde-demo? Saan po yung magti-TRF? Like, wala akong kilala doon. The number 6 is they stay consistent. Kahit hindi natanggap agad, nag-a-apply ulit, nag-i-improve, hindi sumusuko. So, that is the teacher. Hindi talaga sumusuko. Ngayon, kailangan mo lang lakasan ng loob. Kung hindi ka man ngayon naka-item, well, maghanap ka po muna ng inyong trabaho. Huwag po kayong maging tambay. Hindi ko po talaga nire-recommend magtambay. Kung gusto ninyong makatulong sa inyong magulang, then maghanap kayo. Pwede kayong maging tutor, ESL, at iba pa. Pwede kayong mag-apply sa ibang company. Huwag lang ang private teacher. Or private school. Kasi hindi ka basta-basta makakalabas. Kailangan po is yung mga company na pwede kayong lumabas or mag-resign agad. So, kailangan guys, kapag meron na kayong trabaho, kailangan is mag-apply po kayo ulit kasi baka sakali kayo ay matawagan or kaya hindi tenga yung inyong application doon sa division kasi hindi na kayo ulit nagpa-ranking. So, magpa-ranking ulit, hanap ng trabaho kung hindi naka-item, at magre-resign kung sakaling matatawagan na agad. So, wag pong sumuko kasi darating at darating po iyan. So, this is Teacher Alice. Salamat sa pakikinig at don't forget to like, share, and subscribe.